Para po sa ating mensahe ngayong umaga, tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng aklat ng mga awit. Ngayong umaga tayo ay nasa kabanatang 145, Psalm 145. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang buong awit, Psalm 145 verses 1 to 21, sa salin sa Ingles ayon sa English Standard Version. Hear the word of the Lord. Psalm 145, a song of praise of David. I will extol you, my God and King, and bless your name forever and ever. Every day I will bless you, and praise your name forever and ever. Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. One generation shall commend your works to another, and shall declare your mighty acts. On the glorious splendor of your majesty, and on your wondrous works, I will meditate. They shall speak of the might of your awesome deeds, and I will declare your greatness. They shall pour forth the fame of your abundant goodness, and shall sing aloud of your righteousness. The Lord is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love. The Lord is good to all, and his mercy is over all that he has made. All your works shall give thanks to you, O Lord, and all your saints shall bless you. They shall speak of the glory of your kingdom, and tell of your power, to make known to the children of man your mighty deeds, and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. The Lord is faithful in all his words, and kind in all his works. The Lord upholds all who are falling, and raises up all who are bowed down. The eyes of all look to you, and you give them their food in due season. You open your hand, you satisfy the desire of every living thing. The Lord is righteous in all his ways, and kind in all his works. The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth. He fulfills the desire of those who fear him. He also hears their cry and saves them. The Lord preserves all who love him, but all the wicked he will destroy. My mouth will speak the praise of the Lord, and let all flesh bless his holy name forever and ever. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang awit na ito, kung ating susuriin, ay makakita tayo ng dalawang uri ng mga kasabihan. Ang ilan ay nakasulat o sinasabi in present tense o pangkasalukuyan. At ang mga ito, ang subject ay ang Panginoon. Lahat na makikita natin dito sa awit na ito na written in present tense ay patungkol sa kung sino ang Panginoon at ano ang kanyang ginagawa. Ngunit ang mas marami nating makikita sa awit na ito ay in the future tense. At ang mga salitang in future tense, ang ibig sabihin ito ay ang pagkakakatha ng sentence ay tumutukoy sa ano ang mga gagawin, ano ang mga mangyayari. Kaya't ito ay panghinaharap, future tense. At kung titignan natin, ang lahat ng mga tungkol naman sa future tense, ang subject ay either yung tao, ay, yung nagsasalita, o kaya yung mga ibang mga tao, they, or all your works, or all your saints. So kung ito'y i-connect natin at pagsasamahin natin ano kaya ang nais ihatid nung manunulat ng awit sa ganitong kinatha niyang awit na merong magkasamang ilang mga kataga tungkol sa Panginoon at ano ang kanyang presently ginagawa and presently who He is at ano ang dapat na gawin ng mga tao na nakatingin sa Kanya, na kumikilala sa Kanya at nakakatanggap ng Kanyang mga paggawa.
At ang makikita natin, ang tinuturo sa atin ng awit na ito ay kung ano ang dapat na tugon ng lahat ng nakakakilala sa Diyos. Sa madaling salita, pwede nating mabigyan ng buod ang buong awit na ito gamit yung mismong salita na ginamit ng manunulat sa talatang 3. Great is the Lord and greatly to be praised. Yung present tense na great is the Lord ay nagsasabi kung sino ang Diyos, siya ay dakila, at ang dapat na gawin ng lahat ng nakakakilala sa Kanya, lahat ng nakatikim ng Kanyang kabutihan, ay na magbigay ng dakila ding papuri na siya ay purihin. Kaya't ang dapat na tugon sa mga nakakilala kung sino talaga ang Diyos at nakaunawa ng Kanyang pagkilos ay na siya ay purihin. Kaya't nga ang mensahe na ginagawa sa atin, na dinadala ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng awit na ito. Atin nga tandaan, ang awit na ito ay hindi lamang na si David ay sumulat ng isang awit at gusto niyang ihayag sa atin ang kanyang damdamin, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ito ay isinama sa aklat ng banal na kasulatan at partikular ang mga awit ay naging bahagi ng kanilang pagsamba. At ito ay itinuturo sa lahat ng mga mananamba, sa lahat ng mananampalataya, una sa bayan ng Israel at sumunod sa mga dumating na henerasyon sa mga Kristiyano. At ito ay naging bahagi ng kanilang pagsamba. At itong awit na ito ay itinuturong maging awit din nila. Kaya itong awit na ito ay hindi lamang mensahe ni David, pahayag niya ng kanyang saloobin, kundi nilalaman kung ano dapat ang ating maging saloobin. Tinuturo na tayo din ay magkaroon ng ganitong klaseng sweet affections about God. Kung si David ay pinapakita sa awit na ito na ganito ang pagtingin niya sa Diyos, na ang Diyos ay great and therefore greatly to be praised. Tayo ngayon ay hinahamon ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng awit na ito na tinatanim niya ngayon sa ating puso, na tayo rin ay magkaroon ng ganung panukat, ganung pagtingin sa Diyos, na makilala na siya nga ay dakila at karapat-dapat na bigyan ng dakila ring papuri. Great is the Lord and greatly to be praised. At ito ngang kailangan nating bigyang diin ay kung paano yung tugon na sa buong awit na ito ay binibigyan diin ng awit ay praise, particularly ang pagbibigay ng papuri. Sa lahat ng iba-ibang example, ganun natin maaaring tingnan yung buong awit na halimbawa sinabi niya sa simula, I will extol you and bless your name, I will bless you. Or sinabi niya naman sa verse 4, one generation shall commend your works. So ito yung mga future tense na sentence. Yung isa tumukoy sa kanyang sarili, I will extol you. Tumukoy sa isang henerasyon, shall commend your works to another, and they shall speak of the might of your awesome deeds. At sinabi niya sa verse 10, all your works shall give thanks to you. At muli sa talatang 21 sa huli, my mouth will speak the praise of the Lord. At kung titingnan natin ang lahat ng yon, ang tugon na binibigay dito sa Psalm 145 sa pagkilala sa Diyos kung sino siya at sa kanyang kadakilaan, ang tugon na itinuturo sa atin ay papuri. At ito nga ang hamon sa atin. Ganito ba ang tingin natin sa Diyos? Nakikita ba natin at nakikilala ba natin siya bilang dakilang Diyos na karapat dapat bigyan ng naaangkop na dakila ring papuri? Kapag tayo ay tanungin, paano mo ilalarawan ang iyong affections for God? Ano ang mga sasabihin mo kung sino ang Diyos? At kung ano ang naramdaman mo patungkol sa Kanya? Lalabas ba sa inyong bibig? Sasagi ba sa inyong isipan na He is greatly to be praised? Ito ba ang maiisip natin na ganito ba ang direksyon ng ating puso, ng ating isipan, that He is greatly to be praised? Siguro sa marami,
ito naman ay maaamin natin sa ating sarili at ma-observe natin sa ating mga kaibigan, mga kasama sa iglesia. Ang mas marami siguro ang mas natural na may isip ng tao ay He is greatly to be feared. Ang Panginoon ay greatly na dapat katakutan dahil mas namamayani sa kanilang kaisipan tungkol sa Diyos, ang Diyos ay nakakatakot. Siya ay makapangyarihan, siya ay banal, at siya ay hukom na hahatol sa lahat ng ating mga ginagawa. Bubulat-latin niya ang ating buong puso at walang maitatagong karumihan sa atin. Ito man ay ikubli natin at magpanggap tayo na tayo'y mga mabuti. Ang lahat ng ito ay bukas sa liwanag ng kabanalan ng Diyos at ito ay kanyang makikita. Kaya He is greatly to be feared, and therefore also, ang isa pang madalas na pupuntahan ng ating isipan tungkol sa Diyos ay na He is greatly to be served and obeyed. Ito ang ating mga mas natural na may isip, na siya'y paglingkuran at siya'y sundin. Dahil siya'y banal, siya'y makapangyarihan. Kung hindi ko sundin ang kanyang mga ginagawa, mapapahamak ako. Kung hindi ko sundin ang kanyang mga kautusan sa akin, ay mapupunta lamang ako sa kapahamakan. At naniniwala dapat ako na ang kanyang mga tinuturo, ang kanyang mga iniutos ay mabuti para sa akin. At kung ako ay susuway sa kanyang mga pag-uutos, ipinapakita ko lamang na wala akong tiwala sa kanyang kapangyarihan, na minamaliit ko ang kanyang otoridad, at na aking isinasantabi ang kanyang karunungan, at tingin ko, mas alam ko kung ano ang tamang para sa akin. Ngayon, ang lahat ng ito ay tama naman. Wala namang mali na katakutan ng Diyos, at actually ito ay minumungkahi sa atin. Tama itong gawin. Pero atin ngang dapat maunawaan, ang ganitong pananampalataya, abot din maging ng hindi mananampalataya. Makita nila na ang kapangyarihan ng Diyos, maunawaan nila na, oo nga, ako'y tao lamang na limitado sa aking kakayanan. Kung meron mang Diyos na nandyan sa langit at siya nga ang may hawak ng lahat ng kalikasan, mas makapangyarihan siya sa akin. Sa mga balyena nga o sa iba pang mga dambuhalang mga hayop, mas natatakot ako, mas makapangyarihan sila sa akin. Paano pa kung ang Diyos na lumikha ng lahat ng yan, wala talaga akong may uubra. Kaya ito ay sensible na maging conclusion, maging ng isang natural man, pero nakikita ba natin na ito'y abot din kahit hindi ka pa magkaroon ng nakapagliligtas na pananampalataya. Ikaw ay maaaring mapunta sa ganitong pag-unawa tungkol sa Diyos, pero hindi ka pa rin nananampalataya kung sino ang Diyos sa pagpapakilala niya. At sabi nga ni Santiago, abot din yan maging ng demonyo. Ang ganyang pananampalataya ay abot din na siya'y matakot, makita niya kung sino talaga ang Diyos, kung ano ang kanyang kaya, at kung paanong siya ay mas maliit kumpara sa Diyos at wala siyang may uubra. Kaya sabi ang mga demonyo mismo, they believe and tremble. Pero ito ay hindi nga, ito'y kapos sa kailangan na tamang naaangkop na tugon sa isang tamang pagkilala kung sino ang Diyos. Ang tamang pagtugon sa pagkilala kung sino ang Diyos ay na siya ay purihin. Hindi ito na madidescribe as fear, na takot, na ikaw ay nanliliit lamang sa kanyang harapan, kundi ikaw ay nagkakaroon ng mga affections that are loving, that are positive, that are hopeful, that are joyful towards God. At kaya ang iyong ilalabas ay papuri. So makikita natin na ito ngang tinuturo sa atin ng Psalm 145, ito daw ang tamang naaangkop na tugon. At sa totoo nga, kung maging ang iba pang mga maiisip nating karaniwang maiisip nating tugon sa Diyos, na tingin natin yun ang kanyang hinihingi, ay kapos sa kung ano ang talagang narapat sa kanyang kaluwalhatian.
Ang isa pa nga na nabanggit ko kanina na maaaring ating iniisip na tugon ay na tayo ay sumunod sa kanyang mga kautusan at siya ay paglingkuran. At ito ito nga muli ay tama. At hindi ko minumungkahi na huwag niyong sundin ang kanyang kautusan na huwag siyang paglingkuran o na magtamad-tamad sa pagsunod at paglingkod sa kanya. Ngunit kung nandito lamang ang ating pagtingin at yun ang tingin nating angkop na tugon sa Diyos, marahil may kulang sa ating pag-unawa kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang layunin. Tulad nga ng ating pinaninindigan na tinuturo sa Catechism, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Hindi tayo tumitigil lamang doon sa matakot sa Kanya o na sumunod sa Kanyang mga kautusan. Kung gawin natin yun na matakot sa Kanya at sumunod sa Kanyang kautusan nang walang motibo, nang hindi tungo doon sa ating pangunahing end, to our chief end, to glorify God, ito ay hindi nakakalugod sa harapan ng Diyos. Ito ay hindi nakapagbibigay ng parangal ng dapat na hinihinging tugon sa kadakilaan ng Diyos. At kaya isang katuruan na dating dapat balikan ay yung tinuturo ng shorter catechism, what is the chief end of man? The chief end is to glorify God and enjoy Him forever. So, sa pagbanggit na ito yung chief end, ay ibig sabihin, hindi naman na yun lamang ating ginagawa, kundi doon patungo, yun dapat ang tugatog ng ating mga gawain. Yun ang pinakapangunahing layunin natin sa lahat ng ating mga ginagawa. At habang hindi doon papunta ang ating mga gawain, hindi ito nakapagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Hindi ito nakapagpapalugod sa Kanya at nalilihis tayo sa layunin para sa atin at sa kung para saan tayo ginawa. Kaya nga itong awit na ito ay nagbabalik sa atin doon sa ating chief end at kung ano dapat ang ating maging tugon sa pagkilala kung sino talaga ang Diyos. Makilala natin that great is the Lord and therefore greatly to be praised. Paano tayo mapupunta sa ganoong pag-iisip? Paano mangyayari na ito din ang maging nilalaman ng ating puso tulad ng mga salitang nandito sa Psalm 145? Paano mangyayari na ganito ang ating damdamin tungkol sa Diyos at ganito rin ang ating maging awit? Nais ko magbigay ng dalawang common barriers, dalawang karaniwang hadlang sa atin para tayo ay makarating sa ganoong pag-unawa sa Diyos, makilala at makita na yun ang tamang tugon. Ang yun ang pinakadapat nating tugon na siya'y bigyan ng papuri. Una ay meron tayong maling panukat kung ano ang kamangha-mangha. Meron tayong maling panukat kung ano ang kamangha-mangha. Dito sa talatang 4, makikita natin, sabi ni David, "One generation shall commend your works to another and shall declare your mighty acts." So dito muli, yun yung future tense na sinasabi niya kung ano yung tugon. At doon sa kanyang pagkakasabi, ang kanyang particular na binibigyang papuri ay yung tinatawag niyang God's works, His mighty acts. At sabi niya sa verse 5, "On the glorious splendor of your majesty, on your wondrous works, I will meditate." At itong pagninilay-nilay tungkol sa gawa ng Diyos at sa kanyang the splendor of His majesty and the wondrous works, yun yung kanyang ibibigay ngayon. He will commend these works to the next generation. Pero kung ang mangyari nga ay ang ating pagtingin kung ano ang wondrous work, kung ano ang
ano talaga ang kamanghamanghang gawa ng Diyos, ay yun at doon tayo titigil sa ating kinamamangha. Ay baka doon nga tayo matigil din sa ating pananampalataya. Makikita natin ang ganyang klasing mga pananampalataya. Una nga sa mga hindi nakakaalam ng Biblia at siguro nananatili sa kanila ang liwanag ng kalikasan na kasama sa pagkalikha ng Diyos sa lahat ng tao, na may natitira silang pag-unawa, konting pag-unawa kung sino ang Diyos. Ito ang tinuturo sa Romans chapter 1, na meron pa rin silang pag-unawa, na dahil nga sinasabi naman sa Psalm 19, the heavens declare the glory of God. At sa buong creation ay naipapakita na ang kabanalan ng Diyos. Ito ay kahit na hindi sila nadalhan ng pangangaral ng salita ng Diyos, maaaring tignan lamang nila ang kalikasan, tignan lamang nila ang kanilang paligid, at maaari silang magkaroon ng pagkamangha sa mga kanilang nakikita. At kung mangyari na ito lamang ang kanilang ikamangha, at dito titigil din ang kanilang papuri. Maaaring meron silang pagpupuri na ibigay dun sa Diyos, nakakamangha nga ang mga bagay na ito. Pero hindi sila aangat doon sa dakilang papuri na dapat ay hinihiling sa kanila. At siguro ang mas malalang sitwasyon ay yung mga nadalhan ng salita ng Diyos, ngunit hindi pa rin napupunta doon sa ganung tamang pag-unawa kung ano talaga ang dakila tungkol sa Diyos. Nangyari yan sa madaming mga Hudyo na pinakitaan ng mga pagkilos ng Diyos, pinakitaan ng kanyang batas, ibinigay sa kanila ang kasulatan. Ngunit sinabi pa maging sa bagong tipan na hanggang sa panahon nila sinasabi binabasa weekly to them ang Old Covenant, pero hindi nila nakikita ang kaluwalhatian ng biyaya ng Diyos. Dahil ang kanilang sinusukat na kamangha-mangha ay kailangan makakita ko ng wonder. Kailangan makakita ko ng isang milagro. At siguro nga sa mga ibang mananampalataya ngayon, ganun pa din ang hinahanap. Ang kanilang hinahanap na ikamangha ay yung nakamamanghang pangkilos. Hinagahanap sila ng yung mga may sakit ay mapagaling. Maghahanap sila na gumawa ng milagro ang Diyos ngayon. Kaya't merong iba either hindi na mananampalataya dahil hindi makakita ng ganung mga kamanghamanghang gawain, or palaging nagkakathang isip na ang lahat ng kanilang nakikita ay mga milagro. At ito ay dahil nga sa kanilang maling pagsukat kung ano ang kamangha-mangha. Doon ngayon nakatuon ang kanilang puso, yun ang kanilang hinahanap, at kaya't ang kanilang pag-unawa lamang sa kung ano ang nakamamangha sa Diyos ay kapag siya'y nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa tamang pag-unawa, sa pag-unawa ng may pagbukas ng pananampalataya ng banal na Espiritu, ang nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, ang mas nakamamanghang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos ay ang kanyang pagliligtas ng mga makasalanan. At kung titingnan natin ang lahat ng lengguwahe na ito na sinabi ni David simula sa talatang 4 na tinawag niyang the mighty acts, the splendor of His majesty, the wondrous works, the might of His awesome deeds, and His greatness, ito ang mga lengguwahe na ginagamit simula pa nang nagpakilala ang Diyos muli sa bayan ng Israel sa Exodus chapter 3. Simula ng kanyang pagpapakilala, ganito ang naging lengguwahe ng bayan ng Israel sa mga gawa ng Diyos ng pagliligtas sa kanila. Hindi lamang na pinapakita ng Diyos, ito ang aking mga kaya kong maghati ng dagat, kaya kong gumawa ng mga supernatural things, at kayo'y mamangha sa akin, kaya maniwala kayo sa aking kakayanan. Hindi ganoon ang hamon ng Diyos ng pananampalataya.
kundi ipinapakita niya na itong aking kapangyarihan ay aking iginagawad para iligtas ang aking mga hinirang. At ito ang ikinamamangha ng mga may pananampalataya na bigay ng banal na Espiritu. Sila ay nakikita na ito ang nakamamangha, ito ang tinuturing nilang the wondrous works. Kapag nakita nilang kumikilos ang Diyos para magligtas ng mga tulad nila na hindi naman karapat-dapat sa ganung klaseng biyaya, kaya sila namamangha na kumikilos ang Diyos ng makapangyarihan. Kikita nga natin sa talatang 7 at matatawag natin itong the climax of that stanza, ay sabi ng manunulat, "They shall pour forth the fame of your abundant goodness and shall sing aloud of your righteousness." So makikita natin na yung lahat ng mighty acts, the glorious splendor of God's majesty and His wondrous works, ang nakamamangha doon at yung kanilang aawitin ay the fame of His abundant goodness, yung kabutihan ng Diyos. At yun yung kanilang ikinamamangha. At ang kanilang aawitin ay ang kanyang katuwiran. Ang tinutukoy dito ay yung katapatan ng Diyos sa kanyang tipan, na siya'y nangako na ang iingatan niya ang kanyang bayan. At kaya itong katuwiran ng Diyos ang kanilang aawitin. At kaya ilong lahat ng nakita nilang pagkilos ng Diyos na tama naman, nakamamangha, na gumagawa ang Diyos ng mga kababalaghan, ng mga bagay na supernatural, ay ang nakamamangha silang lalo dahil nakikita nila itong pagkilos ng Diyos na magligtas ng mga tulad nila na hindi naman karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. Kaya ito nakamamangha, kaya sila wondrous work. At kaya kapag ganito nilang sukatin kung ang kamangha-mangha sa pagkilos ng Diyos, yung lumalabas ang great praise to the great Lord. Kaya nasasabi nilang, "Great is the Lord and greatly to be praised." Kung titingnan nga natin pagdating sa 10 to 12, ito ang kanyang lengguwahe, "All your works shall give thanks to you, O Lord, and all your saints shall bless you. They shall speak of the glory of your kingdom and tell of your power, to make known to the children of man your mighty deeds and the glorious splendor of your kingdom." And 13, "Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations." So nakikita natin yung papuri, particular na tinutukoy ay pasasalamat. They shall give thanks to the Lord. At ang mga magpupuri sa Kanya ay the saints. The saints shall bless Him. At yung kanilang partikular na binibigyang papuri ay the glory of His kingdom. At doon nila na uunawaan yung kapangyarihan ng Diyos, na sa Kanyang kapangyarihan na maaari na gamitin ng Diyos upang dalhin sila sa kanilang karampatang kaparusahan dahil sa kanilang kasalanan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay Kanyang iginawad sa pag-ibig at awa. Kaya't ito ang naging kanilang pagtingin na kanilang ikinamamangha doon sa pagkilos ng Diyos. Ito nga sa talatang 8 hanggang 9, ito ang mismong pagpapakilala ng Diyos palagi sa Kanyang sarili. Sabi niya, "The Lord is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. The Lord is good to all, and His mercy is over all that He has made." Ito ang pagpapakilala ng Diyos na mas dapat na kamanghaan tungkol sa Kanya. Hindi ang Kanyang kakayanan na gumawa ng mga higit sa atin, hindi lamang ang lawak at taas ng Kanyang kapangyarihan, kundi ang lalim ng Kanyang biyaya, ang lawak ng Kanyang pag-ibig, na ang mga makasalanan na hindi naman karapat-dapat ay Kanyang kukupkupin bilang Kanyang bayan, kukupin bilang Kanyang mga anak, at Kanyang bubuhusan ng Kanyang pag-ibig. Ito ang ganitong pag-unawa ng kadakilaan ng Diyos ang magdudulot sa ating puso ng dakilang pagpupuri. At kaya nga, isa pang
sagabal, isa pang hadlang sa ating pag-unawa ay katulad din ito na kung tayo ay may maling pag-unawa kung ano ang nakamamangha tungkol sa pagkilos ng Diyos, maaari din na meron din tayong maling hangarin na sa tingin nating makapagbibigay ng kaluguran sa atin. Meron tayong maling pagtingin at paniniwala kung ano ang makapagbibigay ng kaluguran sa atin. Titignan natin sa talatang 14 hanggang 16. Sabi dito, "The Lord upholds all who are falling and raises up all who are bowed down. The eyes of all look to you and give them their food in due season. You open your hand, you satisfy the desire of every living thing." At kapag ito ang sa ganitong lengguwahe, ang natural na pag-iisip ng tao ay naiipit doon sa mga salitang, ibibigay niya sa akin ang aking mga hangarin, ibibigay niya ang hiling ng aking puso. He will satisfy the desire of my heart. At ibibigay niya sa akin ang aking pangailangan. He will give me my food in due season. At kung dito naiipit ang ating pagtingin at pag-unawa kung ano ang ginagawa ng Diyos, kung ano ang pagpapakita ng kabutihan ng Diyos, hindi tayo aabot dun sa tamang dakilang papuri na dapat na ibigay sa Kanya. Maaari tayong mapunta nga doon pa rin sa maaaring magbigay tayo ng papuri na makita natin, ang Diyos nagbibigay ng pagkain at nagbibigay siya ng mga pangangailangan natin. At kapag ako'y nananalangin, pinanalangin ko na ako'y magkaroon ng sasakyan, pinanalangin ko na ako'y magkaroon ng katagumpayan at ipinagkaloob sa akin. At yun yung mga makikita natin na kapuri-puri nga ang Diyos. At ang mangyayari kapag ang mga bagay na yun at maaaring ang mga bagay na yun ay hindi ipagkaloob sa atin, ay hindi tayo magbibigay ng papuri sa Kanya. At baka tayo nga ay magkaroon pa ng pagdududa kung ang Diyos ba ay talagang Diyos na umiibig sa atin, or totoo bang merong Diyos. Dahil meron tayong maling pagtingin kung ano ang talagang magbibigay ng kaluguran sa atin or to satisfy our hearts. Kaya tayo ay merong mga bagay na diyon lamang ang ating hinahanap at meron tayong makamundong panukat kung ano ang magbibigay sa atin ng kaluguran. Pero ito nga ay tinuturo sa atin kung ano ang tunay na magbibigay ng kaluguran sa atin. Sabi sa talatang 17 hanggang sa mga sumusunod, "The Lord is righteous in all His ways and kind in all His works. The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. He fulfilled the desire of those who fear Him, and He also hears their cry and saves them." At ito yung nagtuturo na o nagtuturo sa atin ng ibang direksyon na ating titignan kung saan tayo makakahanap ng tunay na kaluguran. Ang kaluguran ay hindi lamang yung pangmundo sa ating mga pangailangan, kundi sa ating kaligtasan. At lalo na ang pinaka-totoong hangarin of every living thing, ang pagkakalikha sa kanila ay nahanap-hanapin na mabalik sila sa kanilang pakikipisan sa Diyos, na magkaroon sila ng ganoong fellowship with Him. At ito ang tunay na magbibigay sa kanila ng satisfaction. At kaya nga, sinabi ni Pablo sa Philippians that I can do all things through Christ who strengthens me. At ito ay hindi na lahat kaya kong gawin. Kung titignan natin sa konteksto, ay sinasabi niya, whether in abundance or in want, ay kaya niyang maging kontento. Ito yung kanyang sinasabi na sa pamamagitan ni Kristo or in Christ, ay kaya niyang gawin, kaya niyang maging salat, kaya niyang maging abundant.
natuto siya na sa kahit anong sitwasyon ay magbigay ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Dahil nakita niya na yun ang kanyang tunay na kaluguran. Ito nga yung tinuturo, sabi sa Psalm 16, na at your right hand are pleasures forevermore. At doon tayo dapat tumingin kung ano ang tunay na magbibigay sa atin ng kaluguran. Isang insightful na sinabi ng isang manunulat, si C.S. Lewis, sinabi niya tungkol sa mga tao daw ay the problem is not na tayo daw ay driven by our lusts and greed. Hindi yun actually ang problema ng tao. The problem is that they are far too easily satisfied. Masyado silang madaling makontento. They are satisfied with sex, satisfied with the offers of joys of the worldly pleasures when heavenly pleasures are offered them. Kung binibigay sa kanila ay walang hanggan eternal spiritual joy. Pero ang kanilang hinahanap at ang tingin nilang magbibigay sa kanila ng kaluguran ay kung ano lamang ang pinapangako ng mundo. They are far too easily satisfied. At kung tayo ay magkaroon at mabuksan ng banal na Espiritu ang ating mga puso na maunawaan na mayroong mas mataas na ipinapangako sa atin, mas dakilang ibinibigay sa atin, ay talagang mapupunta nga tayo doon sa tamang pagtugon ng pagkilala sa Diyos. Great is the Lord and greatly to be praised. At ang solusyon dito ay na magkaroon tayo ng yung tinatawag na setting our minds on things above, not on things below. Sabi sa Colossians chapter 3, ituon natin ang ating pagtingin sa kung nasan si Kristo. At kung tayo ay makamundo sa ating pagsukat ng ano ang magbibigay sa ating kaluguran, yun lamang ang ating hahanapin. Pero kung tayo ay maitaas sa ating pagtingin at ang hinahangad natin ay na magkaroon tayo ng fellowship with God through Jesus Christ, makita natin na yun ang ating true desire, our true satisfaction, ay ito'y ipinapangako sa atin na maaari nating tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y pinapangakong ipagkakaloob sa atin at ibubuhos sa atin ng kanyang pag-ibig ng walang hanggan. Ito ang dakilang pag-ibig ng Diyos at kaya nga siya greatly to be praised. Kaya't makita natin kung paanong napunta si David sa kanyang ganitong papuri ay dahil nakita niya that great is the Lord. Kaya siya nagkaroon ng paniniwala, conviction na the Lord is greatly to be praised dahil meron siyang tamang pag-unawa kung ano ang tunay na kadakilaan ng Diyos. Nakita niya na yung kadakilaan ng Diyos ay hindi sa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan o bahagi iyon ng kanyang kadakilaan. Ngunit ito nga ay abot din maging ng demonyo. Ang kulang sa ganitong pag-unawa ay hindi nakikita na ang mas kamangha-mangha ay ang Diyos na umiibig sa mga makasalanan. At kung ginagawa ito ng Diyos, ang mga kahit ang pinakasimpleng gawain na gawin ng Diyos, na He looks to the people, kahit tumingin lamang siya sa mga makasalanan, ito ay kamangha-mangha. At hindi na kailangan na kumilos pa ang Diyos ng mga kababalaghan na magpakita pa siya ng paghati uli ng dagat, pagbuhay uli ng mga patay, ng pagpapagaling ng mga lumpo, na yung mga talagang wala ng mga kamay at paa biglang tutubo. Naniniwala tayo na ito ay kayang-kaya at wala at all problema na magawa ito ng kapangyarihan ng Diyos. Pero mas kamangha-mangha kapag ang Diyos ay tumingin man lamang mula sa kalangitan, ay tumingin sa mga tao na hindi karapat-dapat sa kahit kaunting atensyon dahil lahat sila ay mga makasalanan na lumihis sa kanyang kalooban. At kung ang Diyos ay tumingin
sa atin at tayo ay bigyan ng kahit konting pabor. Ito ay kamangha-mangha, isang pagkilos na makapangyarihan, isang wondrous work. At alam natin na hindi lamang ito ang ginawa ng Diyos. Siya'y kumilos mightily to save His people. And even to the point of giving His only Son. At itong lahat ng ito ay ikinilos niya ang lahat ng pangyayari sa kasaysayan ng buong universe, sa lahat ng nangyari at lahat ng gawain ng mga tao ay kanyang ikinilos upang ito ay mapangyari na si Kristo ay magbabayad ng kasalanan ng mga makasalanan at pinakilos din niya ang buong kasaysayan para ang lahat ng kanyang mga hinirang ay magkaroon ng pananampalataya. Ang lahat ng ito ay kanyang ikinikilos at iginagawa at sa kanyang kapangyarihan ay walang tigil ang Diyos na habulin ang lahat ng kanyang mga iniibig. At kaya ito ang kamangha-mangha sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ang kamangha-mangha na wondrous work ng Diyos that is greatly to be praised. Kapag makita natin na ang lahat ng kanyang pagkilos mula sa pinakamaliit na kanyang pagtingin man lang sa atin, paglingon sa ating direksyon, hanggang sa makapangyarihan niyang pagkilos na isugo ang kanyang anak para siya ay mamatay para sa mga makasalanan. Ito ang wondrous work sa pagkilos ng Diyos na ating pinupuri. Ito nga ang kailangan na ating mabalikan para tayo ay mapunta sa ganitong klaseng pag-awit na we consider God to be great. We say that great is the Lord, and that magkaroon tayo ng conviction that the Lord is greatly to be praised. Ang kailangang maibalik sa atin ay kung ano yung tunay na greatness of the Lord. At ito ay mas lalo nang ibinunyag sa atin sa pag-unlad ng pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili. Kung si David ay nagkaroon ng pag-unawa ng kadakilaan ng Diyos nung panahon na mga anino pa lamang ang kanyang nakikita, sa ating panahon ay ipinakita na ang buong liwanag ng kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Ito ang sinasabi sa Hebrews chapter 1, verse 1, long ago, in many times and in many ways, God spoke to our fathers through the prophets. But in these last days, He has spoken to us through His Son, in whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God, the exact imprint of His nature. Siya na ang pinakakaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. At kaya kung ating dapat makita kung ano ang tunay na kadakilaan ng Diyos, ano ang kanyang katangian ng ating titignan, ay si Hesukristo. At doon natin pinakatunay na mauunawaan kung ano ang kamangha-mangha at kapuri-puri sa Diyos sa pagpapakilala ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Ito nga rin na sinasabi sa John 1, na sinasabi, no one has seen God, pero sa pamamagitan ni Kristo ay ipinakilala niyang buong-buo ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At ano daw ang nakikita natin kay Kristo? Ang kanyang biyaya. The law came through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. And from His fullness we have received grace upon grace. Ito ang tugatog ng pagpapakilala ng Diyos, ang pinaka hindi nauunawaan ng likas na taong nahulog sa kanyang kasalanan, ang hindi naaabot ng pananampalataya ng demonyo, na nakikita nila kung sino ang Diyos, nakikilala nila kung sino ang iisang Diyos, pero sila'y natitigil lamang sa kanyang katangian ng kapangyarihan, sa kanyang sovereignty, sa kanyang authority, at kaya ang kinakalabasan lamang ay kanilang takot. Pero hindi sila nakakaunawa. Sinabi nga rin ni Pablo sa 2 Corinthians 4 na ang kanilang kabulagan na hindi nakikita at di nila naaabot ay the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Ito ang kanilang hindi naaabot. Hindi naaabot ng kanilang kabulagan na makita na sa Diyos ay may biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya't ang ating dapat na
pagpapakilala, ang dapat nating makita ay ang pagpapakilala ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. At kung tayo sa Kanya tumingin, makikita natin at doon natin tingnan sa lente ng gawa ni Kristo. Ang lahat ng nangyayari sa buong kasaysayan, ang lahat ng ginawa ng Diyos, ang Kanyang pagkilos ng makapangyarihan sa kasaysayan ng Israel at sa pagkilos ng makapangyarihan at maging sa ordinaryong pagkilos ng Diyos sa ating araw-araw na buhay. Kung ating tignan ito sa lente ng gawa ni Kristo, ating mauunawaan ng lahat ng nangyayari sa ating buhay ay para sa ating biyaya, sa biyayang kaligtasan. Tulad nga ng sinasabi ni Pablo sa Romans 8, all things work together for good for those who love God, for those who are called according to His purpose. Yung lahat ng mga nangyayari ay pinapakilos ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban na magligtas. At ito'y makikita natin, mauunawaan natin sa mukha ni Hesukristo. Kung tayo'y itutuon ang ating pagtingin kay Hesukristo, kung paanong siya ang magbibigay sa atin ng kaluguran, kung paanong siya ang tunay na magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan and true pleasures forevermore, ay makikita natin anong yamang biyaya ang natatanggap natin. Maging sa panahon ng kasalatan, ng sakit o ng hirap, ay makikita natin na ang lahat ng ito na ating pinagdadaanan is not even worth comparing to the glory that is to be revealed, na dahil ipinangako ito sa pamamagitan ni Hesukristo. Tayo na merong fellowship with God through Jesus Christ ay meron na ng satisfaction of the desire of every living thing. Ito ang pinakahangarin ng ating puso. Kaya tayo ay nakakakita that great is the Lord and greatly to be praised. Kung tayo ay tumingin sa mukha ni Hesukristo, doon natin makikita ang tunay nating kagalakan. Dapat nga mapaalala sa atin na ang hiling ng batas, ang hinihingi sa atin is to love God with all our hearts and all our soul, all our mind, all our strength. Ito ang sabi ni Jesus na the sum of all the law, the greatest of the commandment, na ang hiling sa atin ay hindi lamang na siya'y paglingkuran. Hindi lamang na yung mga kautusan na makita natin, lahat ng imperative sentence na makita natin sa Biblia ay ating gagampanan. Kundi ang hinihiling sa atin ay to love God with our hearts. At hindi sapat na gampanan natin ang mga tungkulin with our hearts far from Him. Na tayo ay nalalayo sa Kanya at hindi tunay ang ating papuri sa Kanya. Kung tayo ay mapaalalahanan na ito ang hinihiling sa atin, makikita natin na una ito'y hindi natin na ibibigay. Na tayo ay mga nagkukulang sa ating, maging sa ating mga tungkulin, tayo ay kulang sa ating pag-ibig sa Kanya. Maging habang ginagawa natin ang mga Kanyang kautusan, tayo ay hindi na dinadala fully ng Kanyang pag-ibig and nananatiling ang ating mga gawain ay may bahid ng kasalanan. Pero sa pamamagitan nga ng pag-ibig ni Kristo, kung tayo ay sumampalataya sa Kanya, sa Kanyang biyaya, ito ang nagbibigay sa atin ng tunay na pag-ibig. Tulad ng sinasabi ni Juan, we love because He first loved us. Kaya tayo magkakaroon ng pag-ibig lamang, tayo ay magkaroon ng papuri sa Kanya. Ang pag-uugatan ng great praise ay kung tayo ay magsimula sa Kanyang pag-ibig sa atin. At habang tinitingnan natin lamang siya bilang makapangyarihang Diyos on top of the authority, na siya lang ang the pinnacle of authority and of power, ang kalalabasan lang natin ay manliliit sa Kanya, matatakot sa Kanya, at baka nga maaari pang tayong magrebelde sa Kanya. Dahil makita natin na itong Diyos na ito ay
nais lamang ang aking kaparusahan ayon sa kanyang batas, ay ako'y kanyang ikokondem, kaya't ako'y lalaban na lamang sa kanya. Maaaring ganun ang maging takbo ng ating puso. Pero kung tayo nga ay titingin sa kanyang pagpapakilala, sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Hesukristo, doon natin mauunawaan na ang lahat ng ito ay makita natin sa lente ng kanyang biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo, at maunawaan natin tunay nga, great is the Lord and greatly to be praised. Kaya't kapag tayo ay napunta na dito, atin rin sasabihin, my mouth will speak the praise of the Lord, and let all flesh bless His holy name forever and ever. Itong awit nga na ito, yung pinatutunguhan ng kanyang tugon, yung kanyang mga sinasabing papuri. Sinasabi niya, I will extol you and greatly to be praised. I will bless your name. At ang kanyang pagkakasabi, every day I will bless you forever and ever. At kung ang nag-uudyok sa atin na gawin ito ay ang takot sa kanyang kapangyarihan, ay ang iisipin natin, ang everyday praising God forever and ever out of fear, ito ay hindi natin ikalulugod. Hindi natin ikatutuwa na gawin palagi. Pero kung ating titignan ito na ating tugon ng pasasalamat sa kanyang pag-ibig sa atin, yun nga yung tunay na layunin ng awit na ito at tunay na tinuturo sa atin na dalhin tayo sa ganong puso na tayo ay magsasabi din, I will bless His name, I will extol Him forever and every day, ng may kagalakan, ng may pagpupuri, dahil Siya ang naunang umibig sa akin sa kanyang biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo. Great is the Lord and greatly to be praised. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita na naghahayag nga sa amin kung ano nga ang tunay na inyong pangunahing layunin para sa amin, na kami bilang inyong mga nilikha ay magbigay ng papuri sa iyo dahil ikaw ay dakila at dakila din ang naaangkop na papuring igawad sa iyo. Salamat nga Panginoon sa paalalang ito, sapagkat sa aming kahinaan kami ay madalas na mahadlangan sa aming pag-iisip, na kami ay sumusukat lamang ng pagkamangha sa iyo sa mga makamundong panukat, na ang kinamamangha lamang namin ay ang mga kababalaghan, mga kakaiba, at hindi namin nakikita na ang tunay na pagpapakita ng iyong kamangha-manghang kapangyarihan ay ang pagliligtas mo ng mga makasalanang tulad namin, at maging sa iyong ordinaryong pagkilos na ikaw ay magligtas ng makasalanan. Ito ay kamangha-mangha, at kaya nga dapat naming ibigay sa iyo ang dakilang papuri na angkop sa iyong kadakilaan. Nawa nga Panginoon, tulungan mo kami na laging maging ito ang nasa aming pananaw, naging makita namin na ang iyong biyaya ang kamangha-mangha, nang sa ganon sa aming paglakad sa mundong ito, maging sa panahon ng kahirapan, ng sakit, ng kahit anumang aming pinagdadaanan, dahil nakikita namin na walang patid ang iyong pag-ibig, walang akulangan ng iyong biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo, ay lagi kaming may pagpupuri sa iyo, at araw-araw at forever and ever kami nga ay magbibigay ng papuri sa iyong pangalan. At tulungan mo kami, Panginoon, na ang aming pananaw ay laging nakatuon sa iyong biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo, nang sa gayon kami ay laging magbibigay ng dakilang papuri sa iyong pangalan. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.